Hindi pa man nare-resolba ang Aman Future Scam, may nabisto na namang bagong investment scam ang mga otoridad sa ilang lugar sa Mindanao. Kaya ang gobyerno gagawa na raw ng hakbang para imulat ang publiko sa ganitong uri ng panluloko. Makibalita tayo kay CJ Turida. Bukod sa investment scam na kinasasangkutan ng Aman Futures Group, may isa pang hiwalay na scam ang nadiskubre. Ayon sa DOJ, pinapatakbo man ito ni Coco Rasuman, isa sa mga ahente ng Aman Futures Group. Nagbigay siya ng promo. Kung sino man ang papasok ng 50 million above, meron siyang Land Cruiser. Pag i-deliver mo sa kanya yung pera cash. Ang puhunan po dito almost 1 million. So, kukubra po kami ng mahigit 2 million neto. Itong dalawang check-in na to, talbog po to. Hanggang ngayon wala kami nakukuha ng pera. Nasa kustodiya na ng pulisya si Rasuman matapos sumuko dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Sa ngayon, wala pang konkretong ebidensyang mag-uugnay kay Rasuman sa investment scam ng Aman Futures Group. Bistado rin ang pinapatagbo manong scam ng Visionar 2020 International Traders Incorporated. Naaresto na ang ilang opisyal nito. Sinisikap pa ng GMA News na kunin ang kanilang panig. Hindi naman maiwasan ni Justice Secretary De Lima na sisihin ang mga mismong biktima ng investment scam. Why are they so gullible about this thing? Di ba sila nagbabasa ng dyaryo? Di ba sila nanonood ng TV? O kung nanonood sila ng TV, so bakit nag-ano pa rin sila? Nagpapabiktima pa rin sila. So we can only, government can only help those that want to be helped. Si Pangulong Noynoy Aquino na nasa Cambodia para sa ASEAN Summit, sinabing hindi titigil ang gobyerno na pangaralan ng publiko para hindi mabiktima ng pyramid scam. Yung nung bata ko, sinabi sa akin ng mga magulang ko, if it's too good, it sounds too good to be true, it probably is not true. Sana maalala ng mga kababayan natin. Kaya nga, parang may tukso. Patuloy rin ang pagtugis sa may-ari ng Aman Futures Group na si Emmanuel Amalillo na nasa Malaysia ngayon. There is already a commitment, I understand, from the ambassador of Malaysia to the Philippines that they will assist us. We don't have issues with Malaysia as far as helping us catch the criminals. No? Hawak na ng mga otoridad ang sworn statement ng volunteer financial manager ng Aman Futures Group na si Donna Coime. Pinapasecure ko siya. And we're not saying na gagamitin siyang state witness. Wala pang ganong usapan. Bukod kay Coime, may 2 miyembro ng Board of Trustees ng Aman ang nagpadala na raw ng surrender feelers sa NBI. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.